Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Matapobreng Teacher. Ano ba naman kayo, Nay? Perwisyo na kayo talaga sa bahay na to eh. Wala na kayong ginawang tama. Hindi na nga kayo nakakatulong, naninira pa kayo ng mga gamit ko. Alam niyo ba kung magkano to? Ate, ano ba? Ang aga-aga eh. Sinisiguan mo na naman si nanay. Hanggang kanto ata, dinig na dinig yung bunganga mo eh. Paano kasi yung si Nanay sinira tong bago kong bili na lipstick? Ang mahal kaya nito sa mall. Pakialam mera kasi. Sukot ba naman gamitin niya? Tatanda-tanda nyo na eh. Gusto niyo pang mag-lipstick? Ate, pwede ba? Tama na. Kung pagsalitaan mo naman si nanay eh, parang hindi ka galing sa kanya eh. Sinabi ko bang hindi ako galing sa kanya? Eh bakit ganyan mo siya pagsalitaan? Kita mo oh, umiiyak na si nanay. Takot na takot sa iyo eh. Sus! Nagdadrama lang yan para kaawaan mo. Para makakuha na naman siya ng kakampi. Para ako na naman ang magmukhang kontrabida. Ate naman, alam mo may sakit si nanay. Kung nagbibigay ka ba naman ng pampacheck up, sana eh napapatingin ko si nanay sa doktor. Nakakabili ka nga ng lipstick eh. Itong lipstick na to kailangan ko dahil napasok ako sa trabaho. Kailangan ko maging presentable. Eh si nanay, dito lang naman yan sa bahay eh. Ay nako, galing mo rin mga tuwiran eh. Ang sabi mo na lang kasi, ayaw mo maglabas ng pera pagdating kay nanay kasi madamot ka. Bawi mo yung sinabi mo, hindi ako madamot. Ayaw ko lang gumastos para sa walang kwentang bagay. At naririnig mo ba yung sinasabi mo? Walang kwenta ang tingin mo kay nanay? Ay nako, tigilan na nga natin tong usapan na to. Malilate na ako ng dahil sa inyo eh. Lagi nyo na lang sinisira ang araw ko. O ano, umiiwas ka na naman. Bakit? Tinatamaan ka? Hindi ka ba talaga titigil ha? Huwag mong kalilimutan na nasa bahay ko kayo. Ako nagpapalamon sa inyo dito. Eh ang akin lang naman, sana naman tratuhin mo ng maayos si nanay. Tinatrato ko naman siya na maayos ha. Masama bang paggalitan ko siya dahil sa ginawa niya sa lipstick ko? Eh pwede mo naman siyang pagsabihan ng mahinahon eh. O sige, ganito na lang. Kung hindi na kayo makatiis dito sa bahay ko, pwede na kayong bumalik sa probinsya natin. Kaya ko naman mabuhay na mag-isa dito eh. Natigilan naman si Jepoy sa tinura ng kapatid. Bago ito lumabas ng bahay, tinapunan pa sila nito ng matalim na tingin. Napapabuntong hininga na lang si Jepoy habang inaalo ang ina na takot pa rin. Huwag na po kayo umiyak, Nay. Wala na po si ate. Pagpasensyaan niyo na lang po siya. Alam niyo naman ang ugali nun, simula bata pa. Lalo lang lumala nang naging teacher eh. Akala mo kung sino kong umasta. Parang bata naman na humagulgol ang ginang sabay yakap sa anak. Hinaplos-haplos naman ni Jepoy ang likod nito. Sa ganun sila naaktuhan ng kaibigang si Jonel. Sumenya si Jepoy rito na pumasok na lang. Nakasilip kasi ang kaibigan sa may bintana. Binigyan na muna ni Jepoy ng gatas at biskwit ang ina na paborito nitong almusal. Nang makitang abala na to sa pagkain, iniwan niya muna sandali. Oh, bakit umiyak si Aling Verna? Paano kasi? Pinagalitan na naman ni Ate Dahlia. Napakailaman kasi yung bagong biling lipstick niya eh. Grabe talaga yung bunganga ng ate mo. Parang hindi kayo kapamilya kung pagsalitaan eh. Pero sa ibang tao, kala mo kung sinong santa. Kaya nga eh. Sa ibang tao lang magaling makisama. Kaya minsan, kahit sabihin pa namin na hindi naman talaga mabait yung kapatid ko, walang maniwala eh. Ang galing mambilog ng ulo. Naturingan pa namang teacher pero ubod ng sama ng ugali. Lahat na yata ng negatibong pag-uugali nasa kanya na eh. Lahat na nga. Gusto ko nang ang layasan eh. Gusto ko nang umuwi sa amin. At titis ko pang magutuman doon at magbungkal ng kamote kaysa tiisin ng pag-uugali niya. Sigurado ka na dyan sa plano mo? Oo. Nag-iipon lang ako para may pambaon kami ni nanay pa uwi. Hindi ko na kaya yung ginagawa niyang kawalang hiyaan kay nanay. Ayaw mo bang maghanap ng matinong trabaho na lang dito kaysa pa-extra-extra ka lang? Kaya lang naman ako may extra kasi walang magbabantay kay nanay eh. Pero kung may makukuhaan lang sana ako ng regular na mag-aalaga kay nanay,
hahanap talaga ako ng trabaho eh. Ayoko na rin kasing umasa sa pangako ni ate na pag-aaralin ako. Baka daw kasi masapawan ko siya kapag nakapagtapos ako. Grabe no? May mga kapatid palang ganyan. Pagkatapos alagaan at igapang sa pag-aaral ng mga magulang nyo yan pa'y gaganti. Hindi ko nga alam kung saan ba nagmana yung kapatid ko na yan. Mababait naman kasi yung mga magulang namin. Paborito nga siya ni tatay noong nabubuhay pa to. Sana naman magbago na yung kapatid mo. Bago mahuli ang lahat. Baka mamaya makahanap siya ng katapat niya. Buti nga makahanap siya ng katapat niya, ng matauhan. Siya nga pala, munti ko na makakalimutan. May pinapasabi pala sa iyo si Jet. Baka daw gusto mong umextra sa bar na pinapasokan niya. Nagkasakit daw kasi yung isang waiter Kailangan daw ng tao. Baka gusto mo. Sa gabi naman ng trabaho Hindi mo na kailangan bantayan si Aling Verna at tulog na naman yung buong gabi. Sige, pwede ba't parang napipilitan ka? Kasi matagal akong mawawala dito sa bahay. Alam mo naman kapag may extra ako sandali lang akong nawawala. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala para kay nanay. Alam mo, hindi ka makakaipon sa pag-extra-extra mo. Ang kailangan mo yung regular na trabaho. Kung mayaman lang ako, bakit hindi kita bigyan na lang ng pera para makaalis ka na lang dito Kaya alam, pareho lang tayong hirap sa buhay Alam ko naman yun Kaya nga, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo kasi simula nang dumating kami dito ni nanay nandiyan ka palagi para sa amin. Nako, tama na nga tong drama-drama natin. Baka mamaya magkaiyakan pa tayo. O basta, mamaya, punta ka na Jet O sige. Salamat nga pala uli Wala yun. Ikaw pa. Alam mo naman na kahit na si Jet, ikaw lagi ang iniisip kapag ganyang may trabaho. Nang makali si Jonel, binalikan na ng binatang ina. Wala na ito sa kusina. Nasa may sala na to at binuksan ang TV. Sandali lang kayo na sa panonood Baka magalit na naman si ate kapag tumaas ang kuryente natin. At saka, huwag na po kayong kukuha sa ref ng pagkain. Ibibili ko na lang po kayo kapag kumita na ako, ha? Ay, oo nga pala, Nay. Mamaya, papasok ako sa bar, ha? Huwag na kayong lalabas ng kwarto nyo. Umaga na kasi ako uuwi, Iwasan nyo na lang po si ate para hindi kayo nasisigawan. Sinulyapan lang siya sandali ng ina bago itinuon ng pansin sa panonood ng TV. Habang abala ang ina, naglinis muna ang binata para pagdating ng kapatid mamaya malinis na ang buong bahay. Nang hapong yon, maagang nagluto si Jepoy. Bago kasi dumiretso ng bar, dadaan muna siya sa bahay ng kaibigan na si Jet. Naabutan siya ng kapatid na nagpapakain ng kanilang ina. Nag-iba kaagad ang mukha nito nang makita ang ulam sa lamesa. Yan ba yung ulam na binili ko nung nakaraan? Oo te. Iniluto ko ng maaga. Paalis kasi. Agad nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Ako magluluto niyang bukas kasi may bisita ako. Ano ngayon ipapaulam ko sa kanila, ha? Pakialam meron ka kasi. Pasensya na te. Hindi ko kasi alam Yun na lang kasi natitirang ulam sa ref kaya akala ko lulutuin na ngayon. Hindi kasi nagtatanong muna. Puro ka akala. Pasensya na talaga te. Hindi ka naman kasi nagbili na huwag pakialaman yung natitirang ulam sa ref Puro ka nalang pasensya. O ngayon, ano ipapaulam ko sa mga bisita ko bukas? Pwede mo naman silang bilhan ng ibang ulam Diyak ka magaling, no? Palibhasa, alam mong meron akong pambili. Abusado rin kasi kayo no? Kesyo marami akong pambili ng pagkain, ubus biyaya naman kayo. Palibhasa kasi, hindi nyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Kami naman ang kakain ng ulam hindi naman ibang tao. Yun na nga kayo ang kakain na wala namang ambag dito sa bahay. Sige te, papalitan ko na lang yung ulam. At saka naman kukuha na ipapalit mo, Aber? Baka ipangutang mo lang tapos ako rin ang magbabayad.
Mag-i-extra kasi ako sa pinagtatrabahuan ni Jet mamaya. Babayaran ko na lang yung ulam. Puro ka na lang extra, extra! Kung ikaw ba naman naghahanap na ng trabahong permanente, di sana nakakatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Kahit man lang sana pambayad ng tubig at kuryente. Aba, para na rin ako nagkaroon ng sariling pamilya dahil sa inyo Alam mo naman na hindi ako makahanap ng regular na trabaho dahil wala namang nagbabantay kay nanay. Sinabi na naman ang dinadahilan mo. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Gusto mo na lang laging nakasahod lang yung kamay mo sa akin. Ate, gumagawa naman talaga ako ng paraan. Sus na nangangatwirang ka pa. Diyan na nga kayo. Pagod na nga sa trabaho, ito pang dadatnang ko. Nagdadabog na iniwan na sila ng kapatid. Si Jepoy naman pilit nilalabanan na huwag maiyak. Pilit na lang siyang ngumiti sa nanay niya na nagtataka ang mga mata na nakatingin sa kanya. Sige na po, Nay. Kain na po kayo tapos hihilamusan ka na po kayo, ha? Doon na lang po kayo sa kwarto. Wag na po kayong lalabas. Hintayin niyo na lang ako bukas ng umaga. Dadala ko na lang kayo ng pasalubong. Tumango naman ang kanyang ina. Nang matapos ng pakainin ng ginang, nilinisan niya na lang ito. Nag-iwan pa siya ng tinapay rito para hindi na maisipang lumabas ng kwarto. Baka kasi magutom ang ina mamaya. Siya naman nawalan na ng ganang kumain bago umalis. Naisip na lang niya na baka libre ang pagkain sa trabaho niya. Habang nasa trabaho nga, hindi maalis-alis ang pag-aalala niya sa ina. Sa kabilang banda naman, malaki-laki ang tip niya ng gabing yon. Masayang umuwi ang binata ng umagang yon. Bumili na lang siya ng pansit at pandesal para may almusal sila ng ina. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang kanyang ate na kumakain ng almusal. Samantala ang kanyang ina naman ay nakaupo lang sa isang sulok habang nakatingin sa kapatid. Sa itsura ng ina, mukhang gutom na ito. Oh, bakit ikaw lang ang kumakain, te? Hindi mo man lang alukin si nanay. Tama lang sa akin yung niluto ko. At saka, hindi naman siya kumakain itong pagkain na ganito Baka itapon lang niya, sayang naman. Sana naman ipinagluto mo. O di kaya ibinilan mo muna ng tinapay. Kaya lang, utusan mo ba ako? Hindi naman, te. Sinasabi ko lang. Mukha kasing gutom na si nanay, Tapos nakatingin lang sa'yo. Hindi ka man lang ba nahahabag? Sa hindi nga siya kumakain itong kinakain ko Huwag mo ka painitin tong ulo ko ang aga-aga, Jepoy. At kayo huwag kayong magdidisplay dito mamaya. May darating akong bisita. Nakakaya kapag nagkalat niyang si nanay. Tumango na lang si Jepoy. Inakay na rin niya ang ina na pumasok sa kwarto. Doon na lang niya hinain ng dalang pagkain para dito. Kitang-kita naman ang tuwa sa mukha ng ina nang makita ang dala niya. Napabulalas pa to sa napakarami naman niyang pasalubong. Siyempre naman, para mabusog kayo. Mamaya, sa karinderya tayo kakain ng tanghalian, ha? Gisingin niyo na lang ako mamaya. Ay, oo nga pala, Nay. Pagkatapos niya kumain, dito na lang muna tayo sa kwarto. May bisita palang darating si ate. Baka mamaya magalit na naman yung kapag lumabas ka. Tumango naman ang kanyang ina at magana ng kumain. Dahil busog pa naman dahil kumain sa trabaho bago umuwi, naisipan niya munang umidlip. Nagising lang si Jepoy nang may nangalabit sa kanya. Nang tingnan niya ang maliit na orasan sa tabi ng higaan, malapit na pala magtanghalian. Lumabas muna siya ng kwarto para tingnan kung ano ang ginagawa ng kapatid. Sa sala, naroon ang mga bisita nito. Mga kasamahan pala sa trabaho nito ang mga yon. Sa lamesa, maraming nakahain na pagkain. Siguro dala ng mga bisita nito. Hindi naman siya pinansin ng mga ito. Binalikan na niya ang ina sa kwarto. Sa may kusina na lang sila nagdaan. Baka kasi gutom na ito kaya siya ginising. Pagdating sa karinderya ni Aling Lagring, pinapili na niya ang ina ng ulam na gusto nito. 2 klase ng ulam at 3 kanin ang inorder niya.
Nagpabalot pa siya ng ulam at kanin para mamaya bago umalis, papakainin niya muna ito. Pagdating sa bahay, sa kusina muli sila dumaan. Saktong kumakain na ang mga bisita ng kapatid nang dumating sila. Inalok pa sila ng isang lalaki na kumain. Salamat na lang po, pero kumain na po kami sa karinderya. Naku, yan kasing kapatid kong yan, masyadong mahiyain. Takot tumarap sa mga tao eh. Di ba sabi ko naman sa inyo, may bisita ako? Kain kayo dito. Sinama mo pa talaga si nanay. Nauntog ka ba ate? Kasasabi mo lang kanina na magkulong kami sa kwarto dahil may darating kang bisita. Nakakaya ka mo. Baka magkalat pa si nanay. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Ay, pagpasensya niyo ng kapatid ko ha. Panggabi kasi yan sa trabaho eh. Baka naapektuhan lang ng puyat. Sige na, pumasok na kayo sa kwarto niyo. Mamaya na lang kayo kumain. Makahulugan pa silang tinitigan ng kapatid. Punong-puno ng pagbabanta ang titig nito kaya naman pumasok na sila sa loob ng kwarto. Kinakabahan man dahil sa ginawa, may bahagi naman na natuwa siya sa ginawa. Natulog na lang muli si Jepoy nang makapagpahinga ng konti. Mga kalabog sa may pinto ang nagpagising kay Jepoy. Pupungas-pungas pa siya na bumangon at binuksan ang pinto. Kaagad siyang sinalubong na malakas na sampal ng galit na kapatid. Napahawak naman siya bigla sa nasaktang pisngi. Bakit mo ko sinampal? Nung ka pa? Sinadya mo akong ipaya sa mga kapwa ko teacher kanina? Ano na lang iisipin nila sa akin? Hindi ka talaga nag-iisip ano? Oh, bakit? Totoo naman Sinabi mo magkulong lang kami dito sa kwarto, di ba? Dahil nahihiya kang makita kami ng mga bisita mo? Bakit kailangan mo pang sabihin yung sa harapan nila? Intensyon mo talagang ipahiya ako. Para kang hindi kapatid Oh, bakit? Hindi mo naman talaga ako tinatratong kapatid At si nanay, hindi mo na ginagalang. Kaya tama lang na malaman nila ang tunay mong ugali. Ganon. Etong tandaan mo Kapag nag-iba talaga ang trato sa akin ng mga katrabaho ko dahil sa ginawa mo, palalayasin ko na kayo dito sa bahay ko! Hindi na hinintay ng kapatid na makasagot siya. Agad na rin namang lumakad ito paalis. Ang binata naman napakuyom na lang ng kamao. Tuluyan na ring nawala ang antok niya dahil sa mga pinagsasasabi ng kapatid. Tila naiiyak naman na nakatingin lang sa kanya ang ina. Okay lang po ako, Nay. Huwag niyo po akong intindihin. Sanay na naman po ako kay ate. Siguro pwede na tayong lumabas. Wala na yung mga bisita Inakay na lang ni Jepoy ang ina sa labas ng bahay. Pinanood na lang niya ang pagparoot parito ng mga tao. Maya-maya, pinapasok na niya ang ina. Kailangan na din kasi niyang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Naabutan niya ang kapatid na itinatago sa ref ang mga natirang pagkain na dala ng mga bisita nito. Nakita ng ina ang hugis puso na kaya humingi ito. Pinanlakihan naman ito ng mga mata ng anak. Akin lang to, no? Bigay sa akin to ni Ed. Wag na wag mo tong pakikilaman dito dahil kung hindi, malalagot ka sa akin. Baka naman pwedeng makahingi kahit na konting pagkain para kay nanay. Diyan kayo magaling sa paghingi ng pagkain ko. Hindi naman kayo bumibili. Huwag ka mag-alala, te. Kapag sumahod ako magbibigay ako ng panggastos dito sa bahay. Ano? Hirap na ako dito sa bahay. Parang pasan ko yung buong daigdig ng dahil sa inyo Nang tumalikod ang kapatid, kinausap na lang ng masinsina ni Jepoy ang ina. Ipinaliwanag rito na mas makabubuting wag na silang humingi ng pagkain sa kapatid para wala na lang gulo. Tumungo naman ang ina na tila siya naintindihan. Nangako na lang siya na dadalan ulit ito ng pasalubong pag-uwi. Bago umalis, tiniyak niya na munang nakakain na ang ina. Nag-iwan din siya ng pagkain ito kung sakaling magutom. Binilinan pa niya to na wag nang lalabas ng kwarto hanggat hindi siya dumarating. Dahil araw yun ng Sabado, maraming customer sa bar na pinapasukan ni Jepoy. Marami din ang nagbigay sa kanya ng tip. Laking tuwa naman niya at may maiuuwi na naman siya sa kanyang ina. Nang uwian na,
Bumili siya ng pasalubong para rito at ulam na rin nilang tatlo. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang kapatid na kumakain mag-isa. Agad niyang hinanap ang ina pero wala ito sa kwarto. Ate, nasan si nanay? Aba, ewan ko. Bakit mo sa akin tinatanong? Wala siya sa kwarto eh. Hindi mo ba siya nakitang lumabas? Baka nandyan lang yan. Tinataguan ka. Di ba lagi nyo naman yung ginagawa? Binilinan ko si nanay kasi na wag lalabas hanggat hindi ako dumarating eh. Kasalanan niya na yon. Hindi marunong makinig. Ate, talaga bang wala kang kamalamalasakit sa nanay natin ha? Kung wala ba patitirahin ko pa ba kayo dito sa bahay ko? Kung makapagsalita ka naman dyan akala mo ikaw lang ang mabait na anak Tumalikod na lang si Jepoy at lumabas ng bahay kaysa humaba pa ang pagtatalo nilang magkapatid. Hinanap niya kung saan-saan ang ina pero hindi niya ito makita. Kung kani-kanino na rin siya nagtanong pero walang nakakita dito. Binalot na siya ng matinding takot. Naiiyak na rin siya ng mga sandaling yon. Napatingala na lang siya sa langit at piping nagdasal na sana makita na niya ang kanyang ina. Maya-maya sa di kalayuan na aninag niya ang figura ng ina. Palapit yun sa kanya kasama ang kaibigang si Jonel. Tinakbo niya mga yon at niyakap ng mahigpit ang ina. Nay, huwag niyo na po ulit gagawin yung umalis na hindi nagpapaalam ha. Tinakot niyo ako ng gusto Kanina ko pa kayo hinahanap. Buti may nakapagsabi sa akin na bata kanina. Muntik nang makarating si Aling Verna sa highway. Ako, salamat tol ha. Kararating ko lang kasi ngayon galing sa trabaho Di mo na talaga maiiwan ang nanay mo ng mag-isa. Paano kanya makakahanap ng trabaho? Tapos, yung matapobre mong ate, wala man lang kamalamalasakit sa nanay nyo. Oo nga Kanina nga pagdating ko kumakain mag-isa ni hindi man lang tawagin si nanay. Kaya hindi niya alam na nakalabas na si nanay ng bahay Grabe. Wala na akong masabi sa ugali ng ate mo. Wala na nga katahimikan sa bahay namin Sa totoo lang, gusto ko nang umalis talaga Iniisip ko lang tong si nanay Ayoko naman na sa lansangan kami pulutin. Ganito na nga ang kalagayan niya. Hahayaan ko pa ba siya na mahirapan? Pasensya ka na Hindi kita matulungan sa bagay na yan Alam mo naman na nakikitira lang din ako sa chewing ko. Halos pareho lang tayo ng sitwasyon. Alam ko naman yun pre. Gusto ko lang naman na maglabas ng saloobin. Sa'yo lang kasi ako komportabling magkwento Nya mo, balang araw malalampasan din natin to. Oo, tama ka dyan pre. Sabay nating aabutin yung mga pangarap natin. Hindi na rin nagtagal si Jonel. May pasok pa kasi ito sa trabaho. Umuwi na rin silang mag-ina pagdating ng bahay. Agad silang sinalubong ng kanyang kapatid. Oh, saan mo nakita si nanay? Si Jonel ang nakakita sa kanya. Malapit na daw sa highway. Hindi na nga nakakatulong perwisyo ka pa. Ni pagwawalis nga dito sa loob ng bahay hindi mo pa magawa. Gusto mo pang bigyan kami ng problema? Ate, tama na. Alam mo may sakit si nanay kaya hindi niya na alam ang ginagawa niya. Kaya sana naman, wag mo na siyang pagsalita ng kung ano-ano. O bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Anong masama doon? Alam mo ate, sana wag mong maranasan yung mga ginagawa mo sa amin. Sana lang talaga. Baka kapag dumating ang araw na yon, kami naman ang walang pakialam sa'yo. Tara na nga nay, kumain ka na ng almusal. Sinundan pa sila ng matalim na titig ni Dahlia habang nakapamewang. Dahil sa nangyari, hindi tuloy makatulog si Jepoy. Binantayan na lang niya ang ina sa takot na makalabas na naman ito ng bahay. Kaya pagdating ng hapon, hilong-hilo siya pero pinilit niya pa rin mag-ayos para makapasok ng trabaho. Habang hinihintay nga na makatapos kumain ng ina, nakarinig si Jepoy ng komosyon sa labas ng bahay. Iniwan niya muna ang ina at saka lumabas. Kausap ng kanyang kapatid ang isa sa kamag-anak nila na nakatira sa kabilang barangay. Narinig niya na nagmamakaawang matandang babae na umutang sa kapatid dahil nasa ospital ang asawa nito. Hindi na nga pinautang ng kapatid kung ano-ano pa ang pinagsasabi nito
Hindi na nakatiis si Jepoy na lumabas at sawayin ng kapatid. Siya na lang ang nagbigay ng maliit na halaga sa ginang. Humingi pa siya ng pasensya rito dahil yun lang ang nakayanan niya. Saka naman niya hinarap ang kapatid na pumasok na sa loob ng bahay. Ate naman, tsahin natin yun, kapatid ni tatay. Konting respeto naman. O bakit? Totoo naman Hanggang ngayon mahirap pa rin sila. Tingin nila sa mga kamag-anak nila na may pera at nakatapos, bangko na anumang oras pwede lang hingan ng pera. Kasalanan ko ba kung hanggang ngayon mahirap pa rin sila at hindi pinagtapos sa mga anak? Pero hindi mo kailangang ipamukha kay Chang ang bagay na yan. Sana sinabi mo na lang na wala. Tsaka baka talagang gipit lang. Ngayon lang naman sila lumapit sa atin, di ba? Ang kulit Sinabi nang wala akong pera, hindi ako nagpapakahirap sa trabaho para sa mga kamag-anak nating hampas lupa. Kulit pa rin ang kulit. Ate, narinig mo ba yung mga lumalabas sa bibig mo? Naging teacher ka lang, akala mo kung sino ka na? Huwag mo kalilimutan, nasa lupa pa rin ang mga paa mo. Wala ka pa sa tuktok. Baka mamaya yung konting natatamasa mo biglang bawiin dahil sa pagiging matapobre mo. Hindi na nakasagot si Dahlia ng talikuran na siya ng kapatid. Nagpupuyos naman ang kanyang kalooban dahil sa mga binitiwan nitong mga salita. Nang pumasok na si Jepoy sa trabaho, para siyang lutang sa kanyang ginagawa. Mabuti na lang hindi siya nagkakamali sa ginagawa niya. Parang gusto na nga rin niyang hilahin ang oras para makauwi na. Nag-aalala rin kasi siya sa kanyang ina. Kahit nandun kasi ang kapatid, wala naman itong pakialam sa nanay nila. Nang makauwi, kulang na lang ay liparin niya ang makipot na iskinita papasok sa kanila para makauwi na ng bahay. Nakahinga naman siya ng maluwag nang maabutan niya ang ina na nakahiga rin sa kwarto. Salamat naman po't nandito lang kayo sa loob ng bahay. Buong gabi talaga akong nag-iisip sa inyo Konting tiis lang po, Nay, ha. Matatapos rin po yung trabaho ko. Papasok na po kasi yung pansamantala kong pinalitan. O tara na po sa labas. Magpiprito po ako ng itlog para maiba naman ang almusal ninyo. Naabutan pa ni Jepoy na nag-aayos ng gamit ang kapatid. Tinapunan pa sila nito ng malamig na tingin. Sa makalawa nga pala yung dating nung bill natin sa kuryente. Ikaw muna magbayad, ha? Oo, te. Sasahod na rin naman ako Buti naman. Ang taas ng kuryente natin Wala ata kayong tigil sa pagpapaandar ng electric fan. Naiinitan kasi si nanay, te. Kawawa naman. Pwede naman kasi magpaypay. Ibale sa susunod, te. Magtitipid na kami sa paggamit. Abay dapat lang, no? Aba, nagmamahalan ng lahat ng bilihin ngayon. Kailangan ko rin ng katuwang. Hindi na umimik si Jepoy. Lumabas na ng bahay si Dahlia. Inasikaso na ni Jepoy ang ina. Dumating ang araw na natapos na ang trabaho ni Jepoy sa bar. Kaya naman lagi na lang siyang nasa bahay. Siya na rin ulit ang naglilinis, nagluluto at naglalaban ng damit ng kapatid. Madalas pagdating sa bahay, nakaharap ito sa laptop nito. Kitang-kita niya ang sobrang pagod sa mukha nito. Kaya naman naisipan niyang dalhan ng kape. Ano yan, suhol? Para maging mabait ako sa inyo? O para payagan ko na kayo ni nanay na kumuha ng pagkain sa ref? Hindi Walang kapalit yan. Mukha kasing pagod na pagod ka kaya tinimplahan kita ng kape. Nakakapagod talaga na magturo. Yung ibang estudyante akala mo kung sino pang umasta. Iba-iba talaga ang mga ugali. Isa lang ang kinainisan ko sa kanila, yung anak ng basurero. Tuwing papasok lagi nilang mukhang nanglilimahid ng suot na uniforme. Laging kulang ang mga pinapasang project. At least, pilit na itinataguyod ng mga magulang sa pag-aaral. Kapag hindi siya nakapagpasa ng project niya sa isang linggo, pasensyahan na lang talaga kami. Ibabagsak ko talaga siya. Hindi naman ata tama na ibagsak mo yung estudyante mo na dahil lang sa hindi nakakapagpasa ng project. Lahat ng kaklase niya nakapagpasa na. Bukod tanging siya na lang ang hindi pa. Ano ba kasi yung project? Bawat isa sa kanila kailangan magdala ng pintura. Ha? Pintura? Anong gagawin sa pintura?
patapos na ang klase Gagamitin yun sa pasukan naman para sa brigada eskwela. Sa eskwelahan naman yun gagamitin eh. Malit na nga lang ay pinapadala ko, hindi pa makapagdala. Sabi mo nga basurero lang yung mga magulang. Baka sapat lang ang kinikita ng mga magulang para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Baka naman pwedeng maawa ka naman te. Kung paiiralin ko ang awa sa kanya, di dapat sa buong klase ko na ginawa. Hindi na lang umimik si Jepoy. Alam naman niya na hindi papatalo ang kapatid. Hindi niya lang maiwasang isipin na hindi lang pala silang mag-ina ang nakakaranas ng sama ng ugali ng kanilang ate. Araw ng Sabado, wala ang kapatid niya. Basta na lang to umalis noon. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na makapunta si Jonel sa bahay nila. Alam mo ba, kalat na kalat sa buong eskwelahan na pinapasukan ng ate mo ugali niya. Talaga? Akala ko pa naman maganda ang pakita niya kapag sa ibang tao. Ano ka? Mailig pala yung mamahiya ng estudyante kapag alam niyang galing sa mahirap lang. Alam mo naman na madalas lang ako dito sa bahay namin, kaya wala akong nababalitaan na ganyan sa kanya. Akala mong ate mo hindi galing sa mahirap eh. Hindi pa nga nakakarating sa tuktok, akala mo kung sino nang umasta. Ay, masanay ka na. Kami nga kita mo kung paano tratuhin, parang hindi ka dugo. Kahit sa mga iba naming kamag-anak, ganun siya. Hindi na nga magpapahiram, lalaitin pa niya yung pagkatao nito. Kulang na lang, lumubog sa kinatatayuan niya yung taong sinasabihan niya. Tindi rin pala ng kapatid mo, no? Kung kasing ugali lang rin niya yung magiging kapatid ko, di baling wala na akong kapatid. Wala na kami magagawa kundi tanggapin kung ano siya. Kahit anong mangyari, kapamilya pa rin namin siya. Alam mo tol, ang bait mo rin kapatid, no? Hindi naman. Minsan nauubusan rin ako ng pasensya. Lagi rin kami nagtatalo niyan. Sobrang damot kasi kahit sa pagkain Kita mo, tatatlo na lang kami dito sa bahay, nakapadlock pa yung ref para hindi kami basta-basta makakuha ng pagkain. Kailangan naming hintayin na bigyan niya kami. Yung ibang pagkain, nakatago sa kwarto niya. Kung kailan malapit ng masira, tsaka niya lang kami bibigyan. Hindi ba natatakot ang kapatid mo sa karma? Hindi siguro. Hindi nga siya marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya Baka mamaya biglang bawiin sa kanya yung mga meron siya. Nako. Dumating na yata si ate. Bakit ang aga naman yata? Nako. Mukhang ako nang susunod na makakatikim ng talas ng dila ng ate mo Oh, anong ginagawa ng lalaking yan dito? Magandang hapon po, Ate Dalia. Dinalaw ko lang si Jepoy at si Aling Verna. At bakit? May sakit ba sila para dalawin mo? Hindi lang naman po ang mga may sakit ang dinadalaw. Magkaibigan po kami kaya tama lang na dalawin ko siya paminsan-minsan. Wira ka pa talaga? Hindi naman po. Sinasabi ko lang naman po yung totoo. At ikaw naman, Jepoy, kung sino-sinong pinapapasok mo sa bahay ko, paano kung may mawala dito? Kaya mo bang palitan? Ate naman, hindi naman ganun si Jonel. Hindi naman malikot ang kamay niya. Hindi ka nakakatiyak sa sinasabi mo. Hindi mo nga kilala ang dikaw ng bitukan yan Kung kani-kanino ka kasi nakikipagkaibigan, hindi ka man lang mamili-mili. Huwag mo namang husgahan ang pagkatao ng kaibigan ko, ate. Sinasabi ko lang din kung ano yung totoo. Ate, nandito pa po ako. Naririnig ko po yung sinasabi nyo. Ano naman kung naririnig mo? At saka, wag mo nga akong matawag-tawag na ate. Hindi naman kita kapatid. Pasensya na po, ma'am. Paano, Jepoy? Aalis na ako. Kita na lang tayo ulit. Sige, pre. Ingat ka sa pag-uwi. Baka gusto mo sumama pa. Kung pwede lang sana sasama na lang ako kay Jonel. Nakakasawa na kasi yung ugali mo Ganon? Di umalis ka. Wala ka namang silbi dito O ano pang hinihintay mo? Hindi mo kaya no? Kasi takot kang sa kalsada tumira. Si nanay lang inaalala ko. Kung ako lang, kahit saan pwede akong tumira Sus!
Dinahilan mo pa si nanay talaga. Takot ka rin naman. Talagang wala ka ng pagmamalasakit sa nanay natin? O sadya talagang sagad hanggang buto ang sama ng ugali mo? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Palibhasa kasi, naiinggit ka kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw hindi. Kahit magkapatid tayo ha, hindi tayo magkalibel. Tandaan mo yan. Kung hindi namatay si tatay, makakatapos din ako ng pag-aaral. Pero isa lang ang masasabi ko, ate. Hindi ako magiging katulad mong matapobre. Matapobre pala ha? Sige, lumayas kayo sa bahay ko. Kuhanin nyo na lahat ng damit nyo at lumayas na kayo sa bahay na to. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko naman mag-isa eh. Tumalikod na lang si Jepoy at iginiya na pumasok ang ina sa kwarto. Doon lang niya pinakawala ng kanina pang pinipigil na pagluha. Hanggang maging hagulgul yon. Niyakap naman siya ng kanyang ina. Humingi din ito ng pasensya. Nang dahil dito hindi siya nakapagtapos at walang mahanap na trabaho. Wala naman po kayong kasalanan, Nay. Hindi niyo kasalanan kung bakit maagang nawala si tatay. At saka, ako naman po yung may kagustuhan na huwag magtrabaho dahil mas gusto ko kayong alagaan eh. Balang araw po, makakaluwag din tayo at makakapagpundar ng sarili nating bahay. Pangako ko po yan sa inyo, Nay. Hinaplos-saplos pa ng ina ang kanyang pisngi. Nang gabing yon, hindi makatulog si Jepoy. Labis siyang binabagabag ng mga iniisip. Paano nga kaya kung kalat ka rin sila ng kapatid palabas ng bahay na yon? Kinabukasan, wala namang sinabi sa kanya ang kapatid. Hindi lang siya nito kinakausap. Ramdam din niya ang malamig na pakikiharap nito sa kanya. Maghapon din itong nasa bahay lang at nagkukulong sa kwarto. Si Jepoy naman, inihanda na ang kanilang gamit. Iba kasi ang kutob niya. Alam niyang anumang sandali pwede silang paalisin ito. Minabuti na lang niya munang ipasyal sa labas ang ina para hindi lang ito nagkukulong sa bahay. Nakita naman niya si Jonel sa basketball court at lumapit sa kanya. Oh, himala na lumabas kayo ha? Ipapasyal ko lang si nanay. Namumutla na kasi kakakulong sa bahay eh. Ay, oo nga pala. Bro, pasensya ka na kay ate ha. Wala yun. Kayo nga kontratuhin parang napakababang uri ng tao eh. Ako pa kaya na ibang tao at isang hamak lang na mahirap. Ang lalim nun ha. Pero sa totoo lang, tama ka naman eh. Pinapalayas na nga kami eh. Ha? Talaga? Ang kapal naman talaga ng kapatid mo. Sino ba siya sa akala niya? Ngayon ko lang napatunayan kung gaano kasama ang ugali ng kapatid mo. Natulingang teacher pa naman siya at pangalawang magulang ng mga tinuturuan niya. Pero kayo na sariling pamilya minamaltrato? Sabi ko nga nun pa, ganun na ugali niya eh. Lalo lang lumala at tumayog ang tingin sa sarili ng maging ganap na teacher. Obligado kami at iba pang mga kamag-anak na irespeto siya dahil kuno sa katayuan niya. Wala na talaga akong masabi, tol. Ay, oo nga pala, maiba ako. Nabalita mo na ba yung nangyari sa ate mo? Akala ko ba iba na ang sasabihin mo? Tungkol pa rin pala sa ate ko yung pag-uusapan. Hindi, tungkol nga to sa estudyante niya. Narinig ko lang to sa kapitbahay namin. Kasi yung anak nun ate mo ang teacher. Meron daw yan na pinahiyang estudyante. Sinabihan daw na daig pa ang mga pulubi. At kung ano-ano pa daw ang insultong pinagsasabi. O bakit hindi nila i-report sa mismong principal ng eskwelahan? Paano nga mga takot na hindi makagraduate? Hindi kaya yung estudyante na yan ang mga magulang basurero. May nabanggit kasi si ate na estudyante niya na kapag hindi makabili ng pintura ibabagsak daw niya. Yun, baka yun na nga. Kasi sabi ng kapitbahay ko, galing daw sa hikausang pamilya. Ang tindi ng kapatid mo. Buti sana kung galing siya sa mayamang pamilya dukharin lang naman. Titulado lang kasi siya.
Alam mo, minsan, ako na yung nahihiya sa mga ginagawa ng kapatid ko eh. Naisip ko nga na kahit wala kaming panimula ni nanay sa probinsya, uwi na lang kami. Meron pa naman akong konting naitatabi. Bahala na pagdating doon. Kailan nyo naman balak umuwi? Baka sa mga susunod na araw na. Hindi ko nahihintay na ipagtabuyan pa kami ulit. Nakahanda na nga yung mga gamit namin ni nanay eh. Baka pala magkasabay na rin tayo sa pag-alis sa lugar na to. O bakit? Lalayasan mo na rin ang tiyuhin mo? Oo eh. Hindi ko na kaya yung ginagawang pambubugbog sa akin. Kagabi nga, biglang nagdilim ang paningin ko eh. Munti ko na talaga masaksak. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Nagsisi na ako. Kaya lang, natatakot din ako para sa buhay ko. Baka mamaya kasi may gawing masama sa akin si Chong eh. Hindi naman ako pagtatanggol ng tiyahin ko. Saan ka naman pupunta kung sakali? Bahala na. Baka maghanap ako ng trabaho na pwedeng stay in. Mahirap yan. Baka mamaya nananakit rin ang makuha mong amo. Hindi ka pa naman maswerte sa mga nagiging amo mo. Teka sandali. Kung gusto mo sumama ka na lang sa amin ni nanay. Ha? Nako, nakakaya naman. Baka mamaya maging pabigat pa ako sa inyo. Hoy, bakit ka naman magiging pabigat? Hindi naman kita papasanin. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Baka kasi isipin mo pa ako, imbis na nanay mo na lang ang intindihin mo. Mas lalo ako mag-iisip at mag-aalala sa'yo. Lalo't hindi ko alam kung saan ka na mapapadpad. At least doon, mahirap man yung magiging sitwasyon natin, magkaramay naman tayo. Oy, sige. Kasama na lang ako sa inyo ni Aling Verna. Ayusin ko na yung mga gamit ko para kapag tinawag mo ako handa na ako. O sige, usap na lang tayo ulit para mapag-usapan natin kung kailan tayo aalis. O paano? Uwi ko muna to si nanay. Baka nagugutom na kasi. Nakangiting tumango si Jonel. Tinanaw pa silang mag-ina habang naglalakad palayo. Maya-maya, ang binata naman ang umuwi na sa kanila. Pagdating sa bahay nila, naabutan niyang mainit ang ulo ng kapatid. Saan kayo galing? Alam ba kung anong oras na? Pasensya na te. Pinasyal ko lang sa labas si nanay. Naiinip na kasi dito sa bahay Inuna mo ba talaga yak kaysa sa maglinis at magluto dito sa bahay? Wala ka talagang silbi. Umuwi lang ata kayo para kumain Yung niluto ko para lang sa akin yon ha. Bahala kayo maghanap ng kakainin nyo. Pagod na ako magpalamon sa inyo. Hindi nyo man lang ako matulungan dito sa bahay. Ate naman, kahit si nanay na lang ang pakainin mo. Ako, kaya ko pang tiisin ng gutom Isa pa yan. Kung makakapamili nga lang sana ng nanay pipili ako ng pwede kong ipagmalaki sa mga katrabaho ko Hindi yung parang nag-uulyanin na may sira yata ang utak. Alam mo, sa inyo ni nanay, mas ikaw may sira sa utak Sobrang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Kesyo nagkaroon ka lang ng diploma, akala mo kung sino ka na. Kung sa tingin mo, ikaliligaya mo yung ginagawa mong pagmamalit sa amin, di sige lang. Hindi mo naman ikakaangat yan Total naman, hindi mo ko nirirespeto bilang ate mo. Abay lumayas na lang kayo sa pamamahay ko. Wala ka nang ginawa kundi sagutin ako. Binibigyan ko na lang kayo hanggang bukas Lumayas na kayo sa bahay ko. Tumulo na lang ang mga luha ni Jepoy nang talikuran siya ng kapatid. Nilapitan niya ang ina at inalo ito dahil nag-uumpisa na rin umiyak. Sorry na Tuloy na talaga ang pag-alis natin. Di bale, nandun pa naman siguro yung bahay natin. Pwede naman po tayong magbagong buhay sa probinsya nang hindi natin kasama si ate. Paghapon na lang na nagkulong ng kwarto ang mag-ina. Bandang hapon, nakarinig si Jepoy ng tila may kausap ang kapatid sa labas ng bahay. Lumabas siya sa kwarto at sumilip sa bintana ng kusina. May kausap nga ang kapatid. Isang gusgusing lalaki na tansya niya nasa 50 ang edad nito. Pinag-igiyan pa niya ang pakikinig sa mga ito. Garalgal na ang boses ng lalaki at tila anumang oras ay iiyak na.
Nakikiusap po ko sa inyo, ma'am. Ipasan niyo po ang anak ko. Pangako po, gagawa ko ng paraan para makabili kami ng pintura. Nagkasakit lang po kasi ang asawa ko at yung bunso namin. Ay nako, nung nakarampay ang project na yan, wala na akong magagawa pa. Hindi kasama ang anak nyo na magtatapos ngayong taon. Ma'am, pakiusap po. Matalino naman po ang anak ko. Huwag niyo naman po sana siyang ibagsak ng dahil lang sa hindi siya nakapagdala ng pintura. Sadya po talagang walang-wala kami dahil sunod-sunod ang problema namin sa pamilya. Ay nako, tanggapin nyo na lang po ang kapalaran ng anak nyo. Bumawi na lang kamo siya sa susunod na pasukan. Huwag na rin kayong pupunta dito ha. Kahit maglumuhod pa kayo dyan, wala na kayong magagawa pa. Kahit anong pagmamakaawa ng lalaki, hindi na to pinakinggan ng kapatid. Laylay ang balikat at lulugulugong naglakad palayo ang lalaki. Nakaramdam naman ng awa si Jepoy dito. Umalis na rin siya sa pagkakatayo sa may tapat ng bintana at binalikan ng ina. Pagpasok niya sa kwarto, noon lang niya napansin na tila matamlay ang ina. Nilapitan niya ito at hinawakan. Nagulat pa siya dahil mainit ang kamay nito. Nang salitin niya ang noo, nakumpirma nga niya na inaapoy ng lagnat ang ina. Nay, ang taas ng lagnat niyo ha. Teka, kukuha ko ng gamot. Diyan lang po kayo ha. Natatarantang hinanap ni Jepoy ang kapatid. Naabutan niya itong nanonood ng TV. Ni hindi man lang siya nito sinulyapan. Ate, baka naman may gamot ka dyan. Si nanay kasi inaapoy ng lagnat ngayon. Ay nako, ano pa naman yan? Bakit ba hindi na kayo mawalan-walan ng problema? Bigla lang naman nagkasakit si nanay eh. Baka meron ka dyang gamot, paracetamol. Baka naman nagdadahilan lang kayo kaya kunwari may lagnat si nanay ah. Ikaw talaga Jepoy, ginagamit mo pa si nanay para hindi lang kayo umalis dito. Kahit punta mo pa si nanay sa kwarto niya, talagang inaapoy siya ng lagnat. Padabog naman na tumayo sa pagkakaupo sa sofa si Dahlia. Dumiretso ito sa kwarto at nadatnan nga niya ang ina na balot ng kumot. Pablot niyang tinanggal ang kumot at saka ito hinipo sa noo. Oh, ayan ang pambili ng gamot. Siguraduhin mo lang na gagaling yan si nanay ah. Baka mamaya magpadala pa yan sa ospital. Salamat ate. Bibili na ako ngayon. Nagmamadali nang pumunta sa tindahan si Jepoy para bumili ng gamot. Buti na lang mayroong gamot sa pinakamalapit na tindahan. Pagkatapos makabili, nagmamadali na siyang bumalik sa bahay. Sa labas pa lang, narinig na niya ang mga sigaw ng kapatid. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Naabutan niyang pinapalo ng kapatid ng una ng ina na nakalupagi na sa sahig at umiiyak. Ate, anong ginagawa mo kay nanay? Alam mo may sakit yan eh. Tingnan mo kasi ang ginawa niya. Sumuko lang naman sa higaan. Para yun lang? Minamaltrato mo na si nanay? Hindi ka na naawa? May sakit na nga eh. Natural lang na sumuka siya. Ah basta, linisan mo yan. Pagkatapos umalis na kayo dito sa bahay ah. Ayoko na kayo magisnan dito sa bahay bukas. Aalis na talaga kami. Pero sana naman hintayin mong gumaling muna si nanay. Maawa ka naman sa kanya. Ay nako, wala kang pakialam. Basta bukas, umalis na kayo sa pamamahay ko. Sobrang sama mo naman talaga. Wala kang kwentang anak at kapatid. Tanda mo to ah. Bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang nasa ibabaw. Gaya ng dati, tinalikuran na naman siya ng kapatid. Inalalayan niya ang ina na mahiga ulit sa higaan nito. Pinainom niya muna ito ng gamot bago linisin ang pinagsukahan nito. Buong gabi na walang tulog si Jepoy. Hindi lang sa pagbabantay sa kanyang ina, kundi sa pag-iisip ng sitwasyon nila. Bago magbukang liwayway nang matiyak na maayos na ang pakiramdam ng ina, lumabas na sila ng bahay. Pinuntahan muna nila si Jonel bago sila nagtungo sa terminal ng bus. Tinanghali na rin ang gising ng araw na yon si Dahlia. Inaasahan niyang nakaluto na ang kapatid. Pero pagpunta niya sa kusina ni mainit na tubig ay wala.
Agad siyang nagtungo sa kwarto ng mga ito, pero wala ang ina't kapatid. Kinakabahan na binuksan niya ang nag-iisang closet na naroon. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib niya nang makita na wala ng laman yun. Tinotoo na talaga ang alis nila. Ni hindi man lang nagpaalam. Mga bastos talaga. Palibhasa, walang mga pinag-aralan. Nanlulumo na bumalik na lang siya sa sala at naupo doon. Sobrang nakakapanibago na siya na lang ang mag-isa sa bahay. Habang nasa harap ng hapagkainan, tamilmil siyang kumakain. Nawalan tuloy siya ng ganang kumain. Ilang araw nang walang ganang gumawa ng kahit na ano si Dahlia. Pakiramdam niya lalagnatin siya ng araw na yon. Mabigat kasi ang pakiramdam at masakit din ang ulo. Iniisip pa rin niya ang pag-alis ng ina't kapatid kung saan pupunta ang mga ito. Kinahapunan, isang tawag mula sa kasamaang guro sa pinapasukan na eskwelahan ang gumulantang sa kanya. Ibinalita kasi nito na ang isa niyang estudyante ay nagbigti. Nang tanungin niya kung sino yon, napag-alaman niya na yon ang estudyante na ibinagsak niya dahil hindi nakapagdala ng pintura. Kahit meron pang sinasabi ang kapwa guro sa kanya, pinatay na niya ang cellphone. Ayaw niya na kasing marinig pa ang iba pa nitong sasabihin. Umiyak na lang siya ng umiyak dahil sa pinagsamang takot at awa sa estudyante na nagpakamatay. Tiyak kasi niya na siya ang sisisihin sa nangyari dito. Ilang araw na hindi naglalalabas si Dahlia dahil sa nangyari. Umiiwas kasi siya sa mga pag-uusisa ng mga tao tungkol sa nangyari. Nakaabot na rin sa kanyang kaalaman na may iniwan na sulat ang estudyante bago ito nagpatiwakal. Ayon sa sulat, siya ang sinisisi nito. Nawalan na raw ito ng pag-asa. Marami pa raw nakasulat doon, katulad ng pamamahiya niya sa buong klase nito. Isang umaga, habang nakatulala lang siyang nakaupo, isang panauwi ng hindi niya inaasahan na darating. Nakaramdam siya ng takot nang makita ang nanlilisik na mga mata ng ama ng estudyante niyang nagpatiwakal. Ilang beses nagmakaawa sa iyo ang anak ko. Kahit ako, pinuntahan kita para pakiusapan. Pero, bigi ka sa aming mga pakiusap. Itinuring kang pangalawang magulang ng mga estudyante mo. Pero anong ginawa mo? Ikaw pa pala ang magiging dahilan ng kamatayan ng anak ko! Wala po akong kasalanan. Ginawa ko lang po kung ano yung nararapat. Naging patas naman po ako. Sinungaling! Noon pa pala nakakaranas ng diskriminasyon ng anak ko nang dahil sa iyo. Ikaw pa mismo ang pasimuno sa pamamahiya sa anak ko. Ano klaseng teacher ka? Wala ka dapat sa posisyon mo ngayon dahil hindi mo alam kung paano maging totoong guro. Abat, wag niyo po akong turuan kung paano magiging guro, ha? Pinag-aralan ko po ng ilang taon ito. Hindi po ako makakapagturo kung hindi ako karapat-dapat. At tigit po sa lahat, pinaghirapan ko kung saan man ako naroroon ngayon. Kaya pwede bang tigilan niyo na ang pagkakalat ng maling paratang? Sinisira niyo ang pangalan ko. Hindi lang pangalan mo ang sisirain ko. Titiyakin ko din na magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Abat, pinagpapantayan niyo po ba ako? Baka gusto niyo ipapulis ko kayo. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Mabuti pa umalis na kayo. Huwag niyo po akong guguluhin pa. Wala rin namang maniniwala sa mga katulad ninyo. Dahil ba sa tingin mo sa akin ay mababa? Kagaya ng tingin mo sa anak ko? Kaya madalas mo siyang ipinapahiya sa harap ng ibang estudyante? Ano po bang gusto niyo talaga? Pera ba? Sige, magbibigay ako ng abulay para tumahimik na kayo. Inaabalan niyo na ako ng husto eh. Hindi pera ang kailangan ko, kundi katarungan sa pagkamatay ng anak ko. Abi, huwag niyo sa akin hanapin ang katarungan na hinahanap niyo. Dahil kusang nagpatiwakal ang anak niyo, walang pumatay sa kanya. Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin yon. Ngayon, matitikman mo ang ganti ng isang naghihinagpis na magulang. Biglang ginapangan na matinding takot si Dahlia.
Lalong nanalim ang mga mata ng lalaki sa pagkakatitig sa kanya. Meron din itong sinasabi na hindi niya marinig. Tila ba ibinubulong lang nito yon sa hangin. Bigla rin dumilim ang paligid at lumakas ang hangin. Napatingala pa siya sa langit na tila nagbabadya ang pagbagsak ng malakas na ulan. Nakaramdam naman siya ng ginaw kaya napayakap na lang siya sa sarili. Nang tumingin ulit siya sa lalaki, ganun na lang ang gulat niya dahil wala na ito sa kinatatayuan nito kanina. Nagpalinga-linga naman siya pero hindi na niya nakita kung saan to nagpunta. Pumasok na lang siya sa loob ng bahay at nanghihina na napasandal sa dahon ng pinto. Matapos ang insidenteng yon, hindi na mapakali si Dahlia. Lagi na siyang nababalisa. Pakiramdam niya, lagi siyang kulang sa tulog. Pero lagi naman siyang maagang nagpapahinga. Sobrang pagod na rin siguro to sa trabaho. Pagkatapos, pagdating pa dito sa bahay, ako pa ang lahat na gumagawa. Hindi tulad noong nandito sina Jepoy at nanay. Ilang araw nang napapansin ni Dahlia na tila merong sumusunod sa kanya. Tuwing lilingon naman siya, wala naman siyang nakikitang tao. Napansin rin niya na simula nang magpakamatay ang isa sa mga estudyante niya, ang mga kapwa-guro niya ay umiiwas na sa kanya. Kapansin-pansin din ng mga makahulugang titig sa kanya. Binabaliwala na lang niya ang lahat ng yun. Basta alam niya, hindi niya kasalanan ang nangyari sa estudyante. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang tatay ng estudyante niyang si Mang Berting. Ano naman ba kailangan niyo sa akin? Tumabi nga kayo sa daraanan ko. Bakit hindi ka makapagtaas ng boses mo ngayon? Nahihiya ka sa mga tao? Nagpadala na po ako ng abuloy o tulong o ano man ang gusto niyong itawag sa perang yon. Kaya kung pwede lang po sana, tigilan niyo na ako. Perwisyo na kayo eh. Lahat naman ng tao sa paligid mo, kapag hindi mo kalibel ay tingin mo perwisyo. Kaya nga kahit masama ang pakiramdam ng nanay mo pinalayas mo pa rin sila. Paano niyo po nalaman ang bagay na yan? Kilala niyo po ba ang kapatid ko? Hindi ko siya kilala ng personal. Pero kung gaano kabait ang kapatid mo, kabaliktaran ng pag-uugali mo. Pwede po ba, Manong? Tigilan niyo na ako. Patay na ang anak niyo. Hindi na siya babalik kahit ano pa ang gawin niyong panggugulo sa akin. Alam ko naman yan Hindi mo na kailangan paulit-ulitin. Dahil nga sa'yo, di ba? Namatay ang anak ko. Parang mauubusan na ng pasensya na huminga na lang ng malalim si Dahlia. Nagpalinga-linga siya sa paligid. May ilan nang nakakakuha ng atensyon nila. May kalakasan kasi ang boses ng lalaki na sadyang pinaparinig sa mga tao. Ay nako, marami pa po akong gagawin. Tumabi na lang kayo dyan. Sa susunod po naguluhin niyo pa ako, ipapapulis ko na kayo para magtanda kayo. Tumalikod na lang siya at sa ibang daan dumaan para makauwi na siya ng kanyang bahay. Niningon pa niya ang lalaki. Matiimang titig nito at kumikibot-kibot pa ang labi na tila meron na naman tong sinasabi. Pagdating sa bahay, bubuksan na sana niya ang pinto ng bahay ng matigilan. Sa paligid kasi ng bahay, merong mga natuyong talulot ng bulaklak. Amoy kandila rin ang paligid at tumahalimuyak ang bango na nagmumula sa isang di matukoy na bulaklak. Dali-dali na lang siyang pumasok ng bahay. Napatuto pa siya sa sariling dibdib. Daman niya ng mga sandaling yon ang matinding kaba sa dibdib niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpakita pa sa kanya si Mang Berting. Kung dati ay laging bukang bibig ng mga estudyante at kapwa-guro ang nangyari sa isa sa mga estudyante niya, ngayon naman ay tila nabaon na yon sa limot. Ngunit isang araw, bigla na lang hindi makabangon si Dahlia sa higaan. Isang linggo na rin siyang hindi nakakapasok. Binibisita na lang siya lagi ng mga katrabaho. Hanggang ang pagdalaw ay naging madalang at tuluyan ng walang dumadalaw sa kanya. Tangi mga kapitbahay na lang ang tumitingin sa kanya na kailangan pa niyang bayaran.
Gumaling naman siya at nakapaglakad, kaya lang malaki na ang ipinagbago ng itsura niya. Nagkaroon kasi siya ng mga sugat sa buong katawan. Namamanas din siya at lumaki ang tiyan. Tuwing high tide lumalaki yun at tuwing low tide naman ay lumiliit yun. Yun ang naririnig niyang sinasabi na matanda sa kanilang lugar. Naniniwala kasi ang ilan sa kanila na baka may kumukulam sa kanya. Hindi naman siya naniniwala, pero napapansin niya na hindi siya mapagaling-galing ng mga doktor. Naubos na lang ang pera at naibenta ang kanyang bahay ay hindi pa rin siya gumagaling. Hindi na rin siya nakabalik sa pagtuturo dahil sa sakit niyang yon. Nagtinda na lang siya ng kandila at sampagita sa isang simbahan para kahit papaano may pagkain siya sa araw-araw. Pili na po kayo ng sampagita para sa puon. Pabili nga po ng 2 sampagita. Heto po. Jonel, ikaw nga ba yan? Oh, kilala niyo po ako? Oo naman, kilalang kilala kita. Nagbago ka lang ng pananamit pero kilala pa rin kita. Pero paano nangyari na ganyan ka na ngayon? Pasensya na po, Aling. Ano nga po pangalan niyo? Medyo makakalimutin na po ako eh. Ako to, si Ma'am... si Dahlia pala. Kapatid ni Jepoy. Ha? Kayo po ba talaga si Ma'am Dahlia? Sigurado po kayo? Ba't parang nag-iba yata ang itsura niyo ngayon? Hindi ko po kayo nakilala. Nagkasakit kasi ako eh. Kaya ang laki na ipinayat ko. Nagmukha tuloy akong tumanda. Ano po ang ginagawa niyo dito? Bakit po kayo nagtitinda ng sampagita? Ito na kasi ang bago kong trabaho eh. Matagal na akong hindi nakakapagturo mula nang magkasakit ako. Ganun po ba? Doon pa rin ba kayo nakatira? Parang ang layo naman po kung dito pa kayo nagtitinda may simbahan naman po sa lugar natin. Ang totoo niyan, matagal ko nang naibenta yung bahay ko. Naubos na rin sa pagpapagamot ko pero hanggang ngayon hindi pa rin ako gumagaling-galing. Umupa na lang ako ng maliit na kwarto dito sa malapit. Sino po kasama nyo? Wala akong kasama. May iba nga pala ako. May balita ka ba kay Jepoy? Opo. Magkasama po kami nung umalis sa lugar natin. Sumama po ako sa kanila ni Aling Verna nung umuwi sila ng probinsya noon. Talaga? Ay, kumusta na sila? Si nanay, kumusta na? Matagal na pong wala si Aling Verna. Habang nasa biyahe po kami noon lumala ang sakit niya. Pagdating namin po sa probinsya nila tuluyan na pong bumigay si Aling Verna. Hinintay lang po niya na makarating siguro kami. Ganun ba? Hindi ko kasi alam na siseryosoy ni Jepo yung mga sinabi ko noon kumusta na pala ang kapatid ko? Maayos na po siya. May 1 buwan po siyang bakasyon dito sa atin. Bago bumalik sa ibang bansa. Ibang bansa? Ang ibig mong sabihin? Oo, doon po siya nagtatrabaho. Sa katunayan po niyan pareho po kaming pinalad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Nung makaipon po kami, nagtayo lang kami ng maliit na negosyo. Si Jepoy po mas gusto pa rin doon na magtrabaho. Wala naman daw po kasi siyang pamilya dito Sa tingin mo, galit pa rin sa akin si Jepoy? Kakausapin kaya niya ako kapag nagkaharap kami? Hindi ko po yan masasagot. Mahirap naman po kung pangungunahan ko si Jepoy. Pwede kayong pakisabi sa kanya na kailangan ko siya makausap? Sige po. Sasabihin ko po sa kanya. Siya nga pala. Bilhin ko na lang po yung mga panindan yung sampagita at kandila para makauwi na kayo. Talaga? Salamat. Minsan kasi matumal ang benta ngayon Marami na kasi akong kakumpetensya. Ihatid ko na rin po kayo para malaman ko kung saan kayo nakatira. Si Jonel na rin ang nagdala ng iba nitong gamit. Napansin niya ang malaki nitong tiyan at natuyong sugat na naging peklat. May 10 minuto rin bago sila nakarating sa isang barong-barong. Hindi nakatiis na hindi magtakip ng ilong si Jonel. Pagdating sa sinasabi nitong bahay, pinagtagpi-tagping sako lang yon at mga karton. Nasa tabi rin yun ng kanal. Dito po kayo nakatira? Oo, matagal na ako dito. Baka nga dito na rin ako mamatay
Uy, huwag niyo naman pong sabihin yan. Bata pa po kayo para yan ang isipin nyo. Eto nga pala. Sa inyo na po yan, pandagdag sa gastusin nyo. Ay, salamat, Jonel. Hindi ko to tatanggihan at kailangan ko naman talaga eh. Ay, paano po yan? Hindi na rin po ako magtatagal ha. Magkikita pa po kami nung girlfriend ko eh. O sige, salamat sa paghatid mo sa akin dito ah. Mag-iingat ka. Nang lumabas na sa barong-barong yon, hindi maiwasan ni Jonel na maawa sa kalagayan ng babae. Parang sa isang iglap, naglaho ang inis na nararamdaman niya dito noon. Nang mamatay kasi si Aling Verna, ang babae ang sinisisi niya sa maaga nitong pagpanaw. Ang nasa isip niya noon, kung hindi lang sana nito pinalaya sa mag-ina, baka hindi lumala ang sakit na matandang babae. Sumasagi ngayon sa isip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kaibigan niya kapag sinabi niya ang tungkol sa kapatid. Kinabukasan, maaga niyang pinuntahan ng kaibigan sa tinutuluyan nito. Ang aga mong mambulahaw ah. Ano ba meron? Huwag mong sabihin na manghihiram ka sa akin ng pera na gagamitin nyo sa kasal ng girlfriend mo ah. Sira, hindi yon. Meron kasi akong sasabihin sa iyo eh. Nagkita kasi kami ng ate mo kahapon. Ha? Anong sinabi mo? Nagkita kayo ng babaeng yun? Nagkita kami sa may simbahan malapit sa lugar natin na dati nating wag mo nang ituloy. Hindi rin naman ako interesado makibalita sa babaeng yon. Tol, makinig ka muna sa akin. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Nagtitinda lang ng sampagita at kandila ang ate mo sa tabi ng simbahan. Ha? Biro ba o totoo ito? Ano ba to? Hayaan mo kasi muna ako magsalita eh. Tapos, saka ka magdesisyon kung gusto mo pa rin siyang makita at makausap. Malaki na yung pinagbago niya. Hindi na siya katulad dati. Lahat ikinuwento ni Jonel sa kanya. Blanko naman ang mukha niya pagkatapos nitong magsalita. Matagal rin bago siya nagsalita. Hindi pa rin nagbabagong desisyon ko. Wala na akong pakialam sa kanya. Patagal ko na siyang binura sa buhay ko eh. Mula nang palayasin niya kami ni inay. Pero tingin ko, malala na ang sakit niya eh. Nabanggit niya kasi na hindi siya gumagaling. Baka hindi na kayo ulit magkita. Hindi naman porke mag-uusap kayo eh, patatawarin mo na siya, di ba? Naguguluhan ako. Bakit kailangan pa kasing mag-cruise yung landas niyo eh? Siguro ako lang ang naging daan para magkita ulit kayo ng magkapatid. Baka gusto lang din niya na humingi sa iyo ng kapatawaran. 2 linggo na lang matatapos na ang bakasyon mo. Baka yun na rin ang huli niyong pag-uusap. Ikaw nang bahala kung paano kami magkikita. Napangiti naman si Jonel. Batid niya na hindi pa lubusang matigas ang puso ng kaibigan. Masyado lang tong nasaktan sa pagkawala ng ina nito. Nang araw na yon, sinundo ni Jonel si Dahlia sa tabi ng simbahan kung saan ito nagtitinda. Bumakas agad sa mukha nito ang saya at pananabik nang sabihin niyang dadalhin niya ito kay Jepoy. Pagdating sa bahay ni Jepoy, hindi maiwasan ni Dahlia na mamangha sa ganda ng bahay. Isang tikhim ang nagpalingon sa kanya. Hinagod pa niya ng tingin ng isang lalaki na matiim na nakatitig sa kanya. Gusto sana niya itong sugurin ng yakap kaya lang ay nag-aalangan siya. Ikaw na ba yan, Chepoy? Ang laki na ipinagbago mo. Ikaw din naman eh. Ang laki na rin na ipinagbago mo. Kumusta ka na? Siguro, naikwento na sa'yo ni Jonel ang lahat. Siguro, karma na to sa akin. Karma talaga yan sa'yo. Naalala mo yung sinabi ko na bilog ang mundo? Baka ito na yun. Chepoy, sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo ni inay. Ang daling sabihin, no? Pero yung mga sinabit ginawa mo sa amin noon ni inay, habang buhay nang nakatatak dito sa puso ko. Alam ko naman na walang kapatawaran ang nagawa ko sa inyo ni inay noon. Pero maganda na ang buhay mo ngayon. Nahigitan mo na ako. Baliwala ang lahat ng to. Dahil wala na si inay. Para sa kanya sana to eh.
Pinangako ko sa kanya na bibigyan ko siya ng magandang buhay pero hindi na niya nahintay ang araw na ito. Hindi na napigilan pa ni Jepoy ang pagkabasag ng boses. Kasunod ang pagtulo ng luha ng maalala ang nangyari sa ina habang nasa biyahe sila ng araw na yon. Ang lahat ng sakit ay bumalik sa kanya. Akala niya mas mahaharap na niya ang kapatid nang hindi nasasaktan sa mga ginawa nito. Pero muling nabuhay ang galit niya rito. Noon niya napagtanto na hindi pa niya kayang patawarin ng kapatid sa kabila ng hirap na pinagdaraanan nito. Hinayaan lang ni Dahlia na umiyak ang kapatid. Kahit siya ay hindi na rin napigilan ng pagluha. Gusto sana niya itong aluin pero natatakot siyang lapitan ng binata. Dama pa rin kasi niya ang galit nito. Ilang sandali rin ang lumipas bago tumindig si Jepoy sa pagkakaupo. Sumunod kayo sa akin. Iatid kita sa tutuluyan mo. Hindi mo na kailangan bumalik sa pagtitinda ng sampagita at kandila. Dito ka natitira. Kahit ano pa man ang nangyari noon, magkapatid pa rin tayo. Talaga? Hindi na ako babalik sa pagtitinda at sa bahay na yon. Ngayon palang nagpapasalamat na ako sa iyo, kapatid ko. Sobrang bait mo talaga. Kitang-kitang saya sa mukha ni Dahlia ng mga oras na yon. Labis din siyang nagpapasalamat sa isip na hindi siya ginantihan ng kapatid sa mga ginawa niya noon dito. Hindi na mapalis-palis ang ngiti niya sa labi habang sumusunod dito. Nang palayo na sila sa bahay nito, nagtataka na siya pero ayaw naman niyang magtanong. Nakarating sila sa nag-iisang kubo malayo sa bahay nito. Nang pumasok ang binata sa loob, sumunod rin siya doon. May ilang gamit na naroon. Bigla siyang kinabahan sa naisip. Nagtatanong na tumingin siya rito. Nabanggit ni Jonel kung gaano kami miserable ang tinitiran mo. Siguro naman mas disente ang kubo na to kumpara sa lugar na yon. Tamang-tama lang to sa'yo dahil mag-isa ka na lang naman. Buwan-buwan, bibigyan kita ng pambili mo ng pagkain. Pwede ka rin magtanim ng mga gulay sa paligid. Sinabi rin pala ni Jonel na may sakit ka. Makakabuti sa iyo ang sariwang hangin dito. Pero, ang laki ng bahay mo. Sinong titira doon? Ang totoo niyan ate, ginagawa ko lang bakasyonan ng bahay na yon. Wala na talaga akong balak tumira pa dito sa atin. Ayaw ko lang kasing maalala lagi ang nanay. Pero matagal lang patay si nanay. Dapat kalimutan mo na ang nakaraan. Kaya nga gumanda ang buhay mo kasi ito yung kapalit ng mga hirap na dinanas mo noon. Siguro nga. Pero hindi pa ako handa na tanggapin ang pagkawala ng nanay. Mas gusto ko na lang magtrabaho para sa sarili ko. Pero nandito pa ako. Magkapatid pa rin tayo. Kalimutan na lang natin yung nakaraan. Pwede tayong magbagong buhay na magkasama. Sorry ate, pero hindi ko kaya na makasama ka sa iisang bubong. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga ginawa mo noon eh. Kaya nga kita dito pinatira kasi hindi ko kaya na makasama ka sa bahay ko. Ayaw din kita makita. Kaya mamili ka. Dito ka titira o babalik ka na lang dun sa dati mong bahay. Ba't naawa sa akin? May sakit ako. Huwag ka mag-alala. Patitingnan din kita habang nandito pa ako. Talaga bang wala nang puwang sa puso mo, patawarin ako? Tao lang ako, nagkakamali. Pero handa ko naman pagbayaran ng mga ginawa ko eh. Sige na, magpahinga ka na. May gagawin pa kasi ako eh. Teka lang, huwag ka munang umalis. Mag-usap pa tayo. Pasensya na ate. May importante pa kasi akong gagawin eh. Hindi na pinansin ni Jepoy ang pagtawag ng kapatid. Dinig pa niya ang malakas nitong pag-iyak. Hindi niya alam kung ang iniiyakan nito ay ang hindi niya pagbibigay ng kapatawaran o yung titira ito sa kubo na yon. Sa bahay niya, naghihintay naman ang kaibigan niya. Akala ko naman eh, matutuwa siya na may maayos na siyang matitirhan. Hindi pa rin pala tuluyan nagbago kapatid mo, no? Sabi ko naman sa iyo eh,
Ganun na siya noon pa. Ay, oo nga pala. Kapag umalis na ulit ako, ikaw nang bahala sa kanya. Okay lang ba? Oo naman oh. Hindi ko naman siya pababayaan. Patingnan mo na rin siya sa doktor para malaman natin ang sakit niya. Tingin ko, hindi doktor ang kailangan ng kapatid mo kundi isang albularyo. Kasi hindi siya gumagaling sa mga doktor Ibig mo bang sabihin, maaring kulam ang nangyari sa kanya? Mismo. Matagal na siyang pinapahirapan Siguro ang intensyon ng gumawa nito sa kanya, pahirapan hanggang siya na mismo sumuko. Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Sino bang may matinding galit sa kanya para maisip na ipakulam siya? Isa lang yung naiisip ko. Minsan na yung pumunta sa bahay, nagmamakaawa kay ate. Yung tatay ng estudyanteng ibinagsak niya. Wala namang masama kung susubukan natin na humingi ng tulong sa albularyo, di ba? Naganap nga ng magaling na albularyo ang magkaibigan. Swerte naman na albularyo pala ang lolo ng girlfriend ni Jonel. Hulog ng langit talaga sa akin ang girlfriend ko. Biruin mo, hindi na tayo pinahirapan sa paghahanap ng albularyo. Sana gumaling na kaagad si ate. Ayoko rin naman na nakikita siyang nahihirapan Sige na, huwag ka mag-alala. Tsak nagagaling na ang ate mo. Magaling daw yun Iniwan muna nila ang albularyong si Lolo Igme sa kubo para magamot ang kapatid. Naging kainip-inip ang buong maghapon na yon. Nang lumabas ang albularyo, sinabi agad nito ang resulta sa ginagawa nitong panggagamot. Anito, mahirap gamutin ng kapatid dahil kulang rin ang pananampalataya nito. Matindi rin umano ang galit ng taong kumukulam dito. Pero nangako naman ang albularyo na gagawin nito ang lahat para mapagaling ang kapatid. Kung hindi daw makikipagkasundo ang taong gumawa nito sa kapatid, ibabalik na lang daw niya ang kulam rito. Maya-maya lang bumalik na rin ito sa loob ng kubo. Hindi man naging madali ay nagawa pang pagalingin ni Lolo Igme ang kapatid. Isang linggo na ang nakakalipas pero hindi pa rin nagpapakita si Jepoy sa kanyang ate. Hanggang dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sigurado ka na hindi ka na magpapaalam sa ate mo? Oo. Alam naman niya na ngayon na ang alis ko Sapat na siguro yun. Hindi na kailangan pa magkita kami. Alam mo naman ang nararamdaman ko, di ba? Wag mo siyang alalahanin. Ako nang bahala sa kanya. Basta sa kasal ko umuwi ka dito. Hindi ko itutuloy kapag hindi ka dumating. Ikaw talaga. Bahala na ako, makakauwi ako nun. Ayoko mangako. Minsan lang ako ikakasal Kahit yun na lang ang regalo mo sa akin. Sikapin mo makauwi ka Napilitan na rin tumango si Jepoy kahit hindi naman talaga sigurado na makakauwi siya sa araw na yon. Niyakapan ni Jepoy ang kaibigan na naging karamay niya sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Hanggang maabot ang kinalalagyan niya ngayon. Samantala, kahit tuluyan ng gumaling sa sakit, nanatili pa rin na nakatira si Dahlia sa kubo. Tinanggap na lang niya ang kapalaran niya na kahit kailan hindi na niya mararanasan ang dating buhay. Magiging masaya na rin siya na nabago ng kapatid ang buhay nito. Wakas!